Okay mga master, mga pigeon, magandang umaga. So ngayong umaga, mag-unbox po tayo ng ating binili sa Shopee. Ito'y mga lures po ito na ginagamit ko po sa pagpipishing. So may dalawang tackle shop na binilihan. So yung isa po ay sa Kingdom at yung isa naman po ay sa Sea Knight. So itong mga lures na ito ay yung isang klase dito ng lures ay first time ko palang gagamitin sa mga susunod nating fishing session. At ito naman yung isa na galing po sa Sea Knight ay ilang beses ko na rin nagamit. Tara, subukan nating buksan. So unahin muna natin yung sa Sea Knight. So, sa Sea Knight, ang pinili ko po dito sa Sea Knight ay deep diving. So, malapad po yung lip niya. So, ginagamit ko ito yung mga long lip tulad ng long lip, tsaka yung wide lip ay sa mga malalalim na parte ng kung saan na tayo nagpipishing. Katulad sa ilog, may mga malalalim na parte. So, yun yung ginagamit ko. So, ito po yung klase na nabili ko. Yan. So, Sea Knight ito mga master. So, yan po yun. So, mamaya ano natin ito. Pakita natin ito. Ilabas natin. So, yan mga yan. Isang klase pa eh. So, 4 na piraso yung nabili ko. Ayan. Magkakapareho sila ng size. And then mamaya titignan din natin yung timbang nito, kung ilang grams po sila. So, ayan mga master, bali nag-provide na po ako ng timbangan. So, may timbangan kami dito. Yung maliit na timbangan para sa gramo. Ayan. So, subukan natin yung isa. Ito, yung ganito. So, Sea Knight Blade Series. Ito, nagamit ko na yung ganitong klase mga master. So, maganda po ito kasi lalo na pag nire-retrieve po ito, ramdam po natin yung vibration niya sa ilalim ng tubig. So, deep dive po ito. Pag hindi po natin nire-retrieve, haangat po siya as I floating. And then pag niretrieve natin dahan-dahan, lulubog naman po pailalim. Or yun nga, pasisid po siya. So yan. Ilang nga ito. So ito, nakalagay po dito 10 grams po siya mga master. Tapos yung sukat niya ay nasa 55 mm. Yan, 55 mm. Yan. So, Sea Knight. So, check natin. Ayan. Ito po yung kanyang lip. Medyo malapad po yung lip niya. Then, may rattler din po siya sa loob. Ayan. So, dagdag akit din po sa mga isda sa ilalim. Habang nire-retrieve po siya or ginagamit po siya, may tendency po na maririnig po nila ito sa ilalim. And then yung bawat gilid niya po, ayan, meron mga dot or mga silver po. Ayan, check natin dito sa kabila. Yan. And then maganda rin po yung kulay niya, dahil yung mga yan, yung kumikintab po ay mismong sa loob po siya. Yung kulay niya nasa loob. Ayan. So, try natin kung ilang sukat talaga ito, kung 10 grams nga talaga. So, ayan. Pakita natin sa video kung ilang gramo. So, ayan. Okay, ano na.
natin. Yan. Yan. Kung ilang gramo. So, 9.5. Yan. 9.5. So, mga master, 9.5 itong isa. So, almost 10 grams na rin po siya. So, yan. 9.5 talaga. So, yan mga master. So, mga master, sa susunod natin mga session, gagamitin po natin ito. Itong ganitong lure. Or jerkbait. So, yan. Pabilog po siya. Ayan. So, yan mga master. So, ilan rin po yung nabili kong ganito na iba-ibang kulay. So, ito, may pagka-silver lining po siya. Tapos may red sa ilalim. Yan. Then, black sa ibabaw. Then, pula yung kanyang mata. Yung kanyang eye. So, next po natin ito, yung kulay green. So, yan. Same din sila nung una na pinakita po natin. Yung size, yung weight. So, yan. Ito naman, green, black, and yellow. Yan po yung kulay niya. Tapos ito naman, gold. So, pagka gold po siya. And then, may mga guhit-guhit. Parang isda. So, yan yung kanyang style. And then the last, ito yung red and silver. So sa taas niya ay white na may red, and then silver po siya, and red yung parang redhead. Yan. So masubukan natin ito. Isa sa mga nabili natin, isa dito ay susubukan natin sa susunod natin mga fishing adventure or fishing session. So, yan. So, next natin ay itong isa. So, bubuksan na natin po ito. So, i-unbox natin ito kung maganda ba ito. So, ito naman ay galing sa Kingdom. So, Kingdom lure po siya. So, unbox na natin. Buksan na natin, mga master. So, yan. Yung. So, ito mga master. Dalawa yung binili ko. Dalawang lures na galing po ng Kingdom. Actually, ang Kingdom isa po sa magagandang mga lures. Ayan. Ayan. Sa Shopee lang din po ito mga galing po, no? Shopee ko lang ito in order. So, check natin. So, eto. Yan nga. 50 mm yung haba niya. Sabi nga po dyan, 50 mm, and then 14 grams ito, sinking. So, ito namang isa. Yan. 50 mm din. Halos size sila, magkasukat. Pero ito ay 10 grams yung bigat. So, sinking din. So, check natin kung ano yun sa loob nito. Anong itsura, anong klase. So, yan.
baliktad yata sa kabila. So yan. So ito yung itsura mga master, ganito. Yan. Ito yung sukat niya sa ilalim at yung bigat. Nakalagay dyan sinking 50 mm and 14 grams. Yan. So ganito yung itsura. So halos maganda din yung pagkagawa sa kanya. Plastic siya, matigas na plastic. Yan. Tapos sigurado ito may tingga ito sa loob. Yan. Then yung kanyang kung saan siya kinakabitan natin ng leader line or snap dito po sa taas. Hindi dito eh. Hindi dyan sa may nguso niya, dito mismo sa top niya. So dyan. So try natin, sukat ay timbangin natin kung ilan yung timbang. Yan. So naka 00 na, 00 grams. Check natin ito kung talagang 14 grams nga ito. So sabi nga dito ay 13.1. So hindi nga talaga as saktong-sakto doon sa label niya kung ilan yung timbang. So ayan. So yan, okay naman yung treble hook niya. Ayos ang pagkagawa. So yan, ito yung 14 grams. Check natin yung yung 10 grams. Kung tamang 10 grams nga talaga ito. Ito yung isa. So yan, check natin. So ito naman yung isa. Halos magkapareha sila ng kulay. Medyo dark lang nga ito. Ito yung pagka blue niya. Yan. Mas blue ito sa taas. Ito may pagka dark. And then white na yung ilalim. So ito naman ay ayan. Nakalagay po dyan 50 mm and then 10.5 grams. Check nga natin kung itong isa ay talagang 10.5 grams. Yan. So 9.4. Yan mga master, 9.4. Yan, 9.4. Yun yung yung timbang niya. So 9.4. So hindi talaga sakto doon sa label na nakalagay po. Kung talagang dito sa box niya ay 10 point, ayun nga 10.5 grams. Ito namang isa ay 14 grams. So yun, medyo kulang lang sila ng ilang gramo. Actually itong isa point lang itong kulang, pero itong isa 1 gramo talaga, itong 14 13 lang ito kasi. So yan mga master, yan yung nabili natin sa Shopee. Ito ay galing ng Seanite mismong sa official niya store. And then ito naman ay sa Kingdom, sa official store niya rin. So doon po ako bumibili. Yan, bumibili po ako doon. So ito, first time ko itong gagamitin sa mga susunod nating fishing session. Susubukan natin kung ano yung action niya sa ilalim ng tubig. And then okay ba siya pag sa mga ilog, ayan. Okay ba siya pag i-cast?
Kasi nga ito pag i-cast dito siya. So mag-iiba-iba yung ano nito, iba-iba yung pagbato natin or pag-cast natin, mag-iiba-iba yung pagtapon kasi nga dito sa taas yung kabitan ng linya, hindi dito sa may nguso. Kasi kung dito sa may nguso, syempre pag ikakast pa natin, nauuna yung buntot niya. So patulis po. Dahil sakto yung pag ganun. Pero pag ito, pag ganyan siya siguro. Or mag-ikot-ikot siya. So, pero subukan na lang natin sa mga darating na ating fishing session. Sunod na ating fishing session. Sa ngayon po kasi hindi tayo nakapag-fishing session dahil lang nga din po na hindi po pwede si Uncle Nestor dahil nga may sakit siya. And then si Kuya Eman, okay sana ngayon si Kuya Eman kasi yun nga yung spot natin. So inispatan talaga namin lagi ay sa Makaraskas dahil okay po doon, napaka-productive po doon yung napaka-productive po doon yung area. So yun mga master, bale by this week or weekend or sa sunod na linggo, try na natin na makapag-fishing doon kila Uncle Nestor. Kung okay na rin talaga si Uncle Nestor, magaling na siya. Sa ngayon, ito lang muna yung mai-prepare kong video, unboxing and then fishing net tutorial. So gagawa tayo ng mga fishing net tutorial para din po sa ating mga beginners. And then ito, inano ko lang po talaga, shinare ko lang kung ano po yung susunod natin gagamitin na lure pag tayo mag-fishing. So actually ano lang naman, ikot-ikot lang naman din po or paulit-ulit lang naman din po yung ating ginagamit na fishing lure. Actually ang common ko pong ginagamit pag sa ilog ay yung long lip, tapos yung floating pencil, ayan, and then yung sinking minnow, yung nakaraan nating mga video sa isang ilog na nakaharvest po tayo ng mangrove snapper tsaka yung grouper, yung Goliath grouper. And then syempre pag doon tayo sa isang spot na kung saan ay ang target natin ay talakitok or mamsa or tribali or giant tribali or GT, ang gamit po natin palagi ay yung popper. So popper talagang na po yan sa akin, yan yung palagi kong ginagamit pag mag-GT po ako. Talagang proven, tested and proven na po talaga yun sa akin. Talaga marami na po akong nahuli na talakitok gamit ang popper. And then ano pa ba, yun nga yung mga nakaraan nating fishing session na paray GT po, no? So popper po yung gamit natin doon. And then yung nawala na popper na galing po sa pamangkin ko na Shimano Plus Boost, sayang talaga yun, talagang malaking kumagat na talakitok doon. So inilalim niya, sinabit niya sa mga bato kasi nga yung part na area na yon ay pa-cove po siya. Yung kumagat na po siya sa ating popper, so hinila niya ng hinila. So tayo naman, iniisip ko noon kung bibigyan ko lang talaga siya or papagurin. Kaso iniisip ko agad doon yung bawat gilid ng kung saan siya nag-strike, yung bawat gilid po niyan ay paray bato, paray bahura. So iniisip ko na hayaan ko lang na syempre yung tight ng ating drag hindi yung tama lang para lang na mapagod siya. Pero pag mga ganyan na klaseng malapit sa mga bahura, no? Para sa akin ay
talagang kumbaga inuunti-unti kong nilalak. Inuunti-unti kong sinisikipan yung drag natin. Para sa ganon, madaling mapagod yung isda. Pero syempre talakitok po yan. Malaking isda po yan. Talagang lalaban at lalaban po yan, no? Kung medyo, yun nga, mapadaan siya sa mga bato, sisiksik po yan doon. So, ang tendency po yan, yung ating, actually, naputol po sa main line. Hindi sa leader line. Sa leader line, okay lang yan. Na kahit dumaan sa hindi basta-basta, uunat lang po yan. Hindi basta-basta magagasgasan ng gusto. Pero pag ang main line, ang mapadaan sa mga bato, matatalas po mga bato dyan mga bahura. Kunting lamat lang po yan, talagang tiyak putol talaga. So katulad yun nangyari sa aking nakaraan. So talagang naputol po yung main line mismo. So sayang, una yun, sayang yung isda. Pangalawa, sayang yung popper. Binigay lang naman sa akin ng pamangkin ko. So nasayangan talaga ako doon kasi nga syempre napakamahal po yung ganung klaseng popper. Kasi may brand po yun, Shimano brand. So yun mga master, maraming salamat po sa panonood dito sa unboxing po natin. And then yun, asahan po ninyo na itong mga na-unbox po natin ay magagamit po natin sa susunod nating mga fishing video. Kung ito ba ay okay gamitin, effective ba, yan, maganda bang gamitin, pag maganda ba yung kanyang langoy pag sa ilalim, yung ganito. At actually napanood ko lang ito sa video niya. So maganda ang langoy pag hinila, nakaganyan po yan tapos gaganon po yan siya. So yun. Then ito po kasi na testingan ko na ito before. So ito talaga maganda. Para siyang long lip talaga ito. Pero ito malapad lang po yung kanyang lip niya. Yung dila-dila niya malapad lang. Hindi siya mahaba. So yun mga master. So mga master, maraming salamat. Huwag pong kalimutan mag-subscribe kung hindi pa nakapag-subscribe. And then sa ating mga dating subscribers, tuloy-tuloy lang po yung ating panunood ng ating video. Huwag pong kalimutan mag-like and comment para sa ating mga susunod po na mga shoutout. So doon ko lang din po binabasihan sa mga nagko-comment sa atin, sina-shoutout po natin yan. So sa mga susunod nating video, lalong-lalo na po yung mga tutorial video ng fishing net. So yan. Sana makagawa pa tayo ng mga ganon habang hindi pa busy, no? Kasi minsan busy rin tayo. And then yun, sa panahon at availability ni Uncle Nestor, sana gumaling na siya. Ayan, para makapag-fishing na kami uli. So yun mga master, maraming salamat at fish on. God bless po.